pera. Ngayon na tayo pwedeng mag-aral tungkol sa Bible. Kasi karamihan ng nasa puso at isipan natin, mahal po tayo pera. Pero halungkatin natin ang pinagmulan, wala pang pera, nandun ang Diyos. Wala pang pera, nandun ang tao. Wala pang pera, nandun ang mundo. Wala pang pera. Sinasamba ng Diyos, niluluwalhati na siya. Pero bandang huli, nahubaling ang tao sa money. Kaya sabi ni Christ, mas mahalaga na sa inyo ang pera. Nararamdaman ko, mas sinasamba ninyo ang pera kaysa akin. Mas pinaniwalaan niyo ang pera. Mas nakikita yung kinang ng 1,000, check ng 1 million. No? Parang bang napakabigat sa puso yung money. Pero yung Word of God, parang hindi ganun mahalaga. Pero sa totoo, mas mahalaga ang Word of God kaysa napakaraming kayamanan. Kaya sabi sa Biblia, magpasayuman ang buong mundo, pero ang kaluluwa mo ay mapapahamak sa impyerno, walang kabuluhan, walang saysay. Hindi paling mahirap pa na lang, langit ang pupuntahan mo. Okay naman, mayamang ka, langit ka, pwede naman yun. Basta, magdesisyon ka na si Christ ang una mong paglilingkuran, pipiliing paglilingkuran. Ang pera kasi hindi dapat pinaglilingkuran yan. Hindi sinasamba yan, hindi yan minamahal. Kasi, the love of money is the root of all evil. Pag-umasa sa salapi ay ugat ng lahat ng uri ng kasamaan. Kaya hindi dapat minamahal ang pera. Okay, alagaan mo. Ang sa akin kasi, ginagawa ko sa pera, ginagawa kong alipin. Ang pera, inutusan ko lang siya, pumunta ka doon sa hardware, bumili ka ng 200 halagang materialis, ipagawa ang simbahan. Kung bumili ka ng 200 simento, ipasimento. Ang pera, ginagawang alipin. Magaling na alipin ang pera, pero masama siyang Diyos, masama siyang Panginoon. Pag ginawa natin Panginoon ng pera, tayo na rin siguro pinakamasama. Kaya Diyos ang dapat natin mahalin, Diyos ang dapat natin paglingkuran, Diyos ang dapat natin sambahin. Ang pera lang, sabi ng Lord, seek ye first the kingdom of God. Unahin mo muna ang aking katwiran. Unahin mo muna ang aking kaharian. Lahat ng ito, ibibigay ko sa iyo. Lahat ng ito, sa iyo. Sa iyo. Seek ye first the kingdom. Saan yan? Matthew 6:3. Mateo 6:3. Kaya, ito yung pinakamaganda eh. Pag inuna natin ang kaharian ng Diyos, inuna natin ang kanyang katwiran, inuna natin ang kanyang kalooban, ang sabi ng Lord, lahat ng ito, ibibigay ko sa iyo. Sa buhay ko, ganoon ang ginawa ko. Inuna ko lagi ang Diyos. Kaya, ang blessing, maraming mga blessing na binibigay ng Lord. Kung sa akin, nakakatanggap ako ng blessing dahil inuuna ko ang kanyang kaharian, tayong lahat gano'n din. Hindi mahirap gawin ng Diyos ang ikabubuti natin. Kaya lang, dapat ay ikabubuti, ikatututo, ikaayos, at ikalalapit natin sa kalooban ng Diyos. At magpapinabangan natin, hindi lang ngayon natin magpapinabangan ang mga salita ng Diyos. Mas mahalaga ito sa hinaharap natin. Doon sa pangmatagalan. Kaya pinili ni Pastora Edna ang siya ay maglingkod sa Diyos. Pinili niya na humanap ng isang lingkod ng Diyos. Naghahanap siya. Ipinakilala siya ni Bishop sa akin. Ako ay nagmimisahe noong Sabado. Nakita niya ako. And then, nagpakilala kami. Ang nangyari, pinapunta si Lord doon sa San Jose para makita niya ako at para makita ko siya. Wala akong asawa, biyudo, naghahanap. Nung nakita ko siya, hindi ko na siya tinigilan. Hindi ko na siya nilubayan.
Ang sabi niya kasi, napaginipan niya ako, na pinakilala ko sa kanya. Sabi ko, ako ba talaga yung, confirm ba ako na yung taong na napaninginipan mo? Sabi niya, confirm, ikaw. Uy, pinadala ng Diyos sa akin, pinilian ako ng Lord na maganda, bata. Kasi ang asawa ko, 67 eh. Matanda na, siya 47, 48. And then, sabi ko sa kanya, hindi tayo na. Tama na. Proceed ko sa... Na. Sige. Okay. Ganyan. Sige na. Pinukwento ka na. Sige na, sige. O di raw hindi ka lambo. Hindi na, sige na, sige na. Okay. Kasi pagsasalitaan pa natin si Red. Pagsasalitain Ay, ko pa. Habang kumakain tayo, Oo. ako naman. Sige lang. Sige na, proceed mo pa. Ikwento mo. Buuin mo na. Buuin mo na. Alin. Buuin mo na yung kwento mo. So, darling. Okay, ganito yan. Alam ko na ang Diyos ang gumagawa ng paraan para sa amin dalawa. 3 days pa lang, sinabi niya na sa akin na ako yung panaginip. Na paginipan. Kaya sabi ko sa kanya, kung gano'n, tayo na, and then, I love you. Pagkahapon, nag-I love you na rin siya. Kami na. Ang kwentuhan na namin, kasal na. Yung kanyang buhay, yung buhay ko. Yung buhay ko magulo. At yung buhay niya na hindi kayang ispulingin, nagtatagpo kami. And then, plano na. Sa mga bata, marami nang pinag-uusapan. 11 o'clock, 10 o'clock, 12 o'clock ng gabi, nagkwentuhan pa rin kami. Gabi-gabi. Bago kami matulog, meron kami prayer time. Tapos, minsan, meron din kami mga hindi pagkakaintindihan. Pero bahagi lang ng relasyon. Kasi ito para itong abogado na may pagka-NBI, na may member ng ombudsman ng Supreme Court, magaling mag-question. Pag mahuhuli na ako, tatahimik na ako. Pag hindi ko na, kasi bawal na magsinungaling. Bawal ka na lang, para hindi ka na magsisinungaling, huwag ka na magsasalita. Galit na galit naman siya. Mumulogatan niya akong gano'n. Ang ginagawa ko na lang sa kanya, inaup ko yung cellphone hanggang umaga, pero sabi niya, halos, miss na miss kita, patawad. Best. Like kuya. Maganda yung aming history. Siguro kung ipipili ko lang, maraming makukuhan. Hirap na. Sige na. Sa naman,